Hey mga brods, ito na nga sa Game 2 ng SMB versus Ginebra. Dito na nga gustong magpalit ng SMB dahil gusto nilang kunin ito pong si Montrez Harrell mga kabrods dahil alam nila medyo nahihirapan na ito pong si Anosike. Although naka 27 points naman last game mga brods, pero hindi nga daw yung sapat para nga manalo sa serye na ito dahil syempre di ba natalo ang SMB sa Ginebra sa Game 1. Tapos sa Game 2 syempre Anosike pa rin, pero sa Game 3 pinag-iisipan na nila kung i-activate or kukunin nila ito pong si Montrez Harrell. Well, kilala rin naman natin ng SMB na papalit-palit ng import mga brods. Kung di man ako nagkakamali, pangatlong palit na nga ng import ito ng SMB this whole season mga brods ngayong Governors Cup. Pero syempre, ito pong SMB gusto rin nila na manalo rin sa semifinals round against Barangay Nebra San Miguel, lalo na down by 1 sila ngayon, 0-1 ang kanilang standing. Kaya ito po, gustong gusto nilang kunin ang isang Montrez Harrell mga brods. Bago pa mag-start ang season na ito, Montrez Harrell na dapat ang maging import ng SMB, kaso nga lang bigla itong kinukulit ng Australia ng Adelaide 36ers. Kaya ngayon kasalukuyang naglalaro si Montrez Harrell sa Adelaide 36ers sa dating koponan ni Kai Sotto sa Australia mga brods sa NBL. Pero ngayon may contact na rin ito pong si Montrez Harrell dito po sa SMB management, lalong-lalo na gusto pang ang kunin dapat ng Converge ito ngayong Governors Cup 2024. Dahil ito na nga SMB ay gusto rin kunin ito pong si Montrez Harrell nung time na kinokontak ng Converge ito pong agent ni Harrell ay nakisawsaw na rin ang SMB doon. Kaya mga brods meron na silang negotiation kahit papano. Kaya ito po mga brods gusto rin i-buyout ng SMB if ever man na magloko na ulit ito pong si Anosike at mahirapan dito po sa Game 2 against Ginebra at matalo sila ngayong Game 2 mga brods. Dito na sila magpapalit ng import. So bakit si Montrez Harrell mga brods? Compare mo naman kay Anosike. First Pro League ito ni Anosike mga brods, kung alam nyo lang. Ito pong import ng SMB ngayon, pero ang ganda rin ng ginagawa. While ito pong si Montrez Harrell, well mga brods, kung nanonood kayo ng NBA talaga, kilala nyo na ito pong si Montrez Harrell. Former NBA player at mas nasubaybayan ko ito dati sa Los Angeles Clippers. Di ko nga alam bakit bigla itong nawala sa NBA, knowing na ang galing-galing nito sa ilalim mga brods. Pero sa height niyang 6'7", alam ko pasok na pasok siya dito sa height limit na 6'6" sa Governors Cup ngayon mga kabrods. Dahil syempre ang sukatan sa NBA ay may sapatos, kaya 6'7" si Montrez Harrell. Walang sukatan sa PBA ay walang sapatos mga brods, kaya magiging 6'6" siya pagdating dito sa PBA Governors Cup. Kaya pasok na pasok ang isang Montrez Harrell. Kaya pagdating na sa Game 3 mga brods, baka nga dito na magpalit ang SMB. Syempre dinedepende pa nila ito kung mananalo sila ngayong araw mga kabrods against Ginebra. At alam ko nga madikit-dikit ang labanan na ito, tapos si Junmar Fajardo naka 16 points lang kasi last game. Kaya parang sabi nila parang nabubulungan na naman ang SMB nito, kaya parang nagpapatalo at pinapaganda na naman ang serye mga brods. Pero syempre a win is a win, a lose is a lose. Kaya ito pong SMB hindi naman sila magpapalit ng import kung hindi sila seryoso sa serye mga kabrods. Kaya ito pong si Montrez Harrell, malaking tulong ito mga brods, lalong-lalo sa ilalim sa depensa pati sa shooting. And syempre may napatunayan na rin sa NBA. Kaya alam na alam ko na ito pong si Montrez Harrell mas malaki ang maitutulong nito compare kay EJ Anosike mga kabrods. Kaya di hamak na mas malakas talaga ang magiging impact ng isang Montrez Harrell sa Game 3 mga brods if ever man magpapalit na talaga ang SMB dito kay Anosike. Kaya komento mo ng opinion mo dito mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabalang-balita naman natin mga brods. Nabalitaan nyo na ba? Ito pong goodbye message ni Jetroy Rosario sa Instagram, sa social media account niya mga brods, dito sa kapunan niyang Blackwater Bossing. So sign na yan mga kabrods dito po sa long message goodbye ni Jetroy Rosario sa Blackwater Bossing. Sign na yan na hindi na siya magsasign ng kontrata sa Blackwater Bossing mga kabrods. Pero hindi nga ito ay goodbye, kumbaga makikita natin sa mga future pa na career na ito po ni Jetroy Rosario sa mga kanyang kontrata. Kaya ito nga mga kabrods, so magiging ex na yung Blackwater Bossing na magiging choices ni Troy Rosario. Kaya tatlo na lang mga brods
brods, it's either TNT, Ginebra, or SMB. Kaya mga brods, malinaw na lilipat na talaga ang isang Jetroy Rosario pagkatapos niyang i-message ito sa Blackwater Bossing mga brods. Napakahaba niyan. Talaga nagpasalamat siya sa lahat ng management, sa staff, sa coach, sa mga players mga brods. Malaking tulong talagang Blackwater Bossing kay Jetroy Rosario sa kanyang contract at naging leader siya at lumakas pa siya dito mga kabrods. And ito na nga mga brods, marami na tayong mga reports and rumors na ito pong si Troy ay naglalaro lang sa TNT or Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Dahil sa SMB hindi na nga daw kailangan ng wings ng SMB mga brods. At syempre maski si Boss Alfrancis Chua mga kabrods, alam niya yung kakayahan na ng SMB at full package na ito. And dito nga syempre alam natin na nalo ang Ginebra sa game 1 pero parang nilalaro nga lang daw sabi nila mga brods ang serye, kaya pinapanalo kahit papano ang Barangay Ginebra San Miguel, knowing na kayang-kaya naman yan ng SMB. Pero a win is a win, malakas din talaga ang Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Di hamak na nandyan din naman kasi si Justin Brownlee, kaya talagang malakas ang Ginebra ngayon. Tapos kung i-add mo pa ang isang Jetroy Rosario ay malakas na lalo mga kabrods. Bakit nga ba sa TNT siya mas malapit at sa Ginebra mga brods? Dahil sa TNT, kinausap na ito, pinakaunang nag-meeting ang TNT at ang kampo ni Jetroy Rosario mga brods at ang kanyang agent. Kaya dito, napalapit na si Jetroy at ito naman kasi ang former team niya dati mga brods bago siya nag-Blackwater Bossing. Ang kaso nga lang yun, di ba, trinade siya dahil nandiyan na si Calvin Optana. Pero ngayong nandiyan na si Optana at isasabay mo pang siyang Rosario, lakas na ng TNT lalo, di ba mga brods? Maski nga sa kabilang bracket, TNT versus Rain or siya nakaisa ang TNT doon sa best of 7 semifinals round sa kabilang bracket mga kabrods. Kaya ito pong si Rosario ay malapit ito sa puso ng mga tropang giga mga kabrods. And dito naman sa Barangay Ginebra San Miguel, well, isa ito sa mga every player's dream na makapaglaro sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil syempre, expect mo na tataas ang iyong salary, lalago ang iyong popularity, tapos mga brods, maganda pa ang magiging career mo kapag kunyari nagretiro ka sa Barangay Ginebra San Miguel at pag tumagal ka dito at kapag ikaw ay superstar pa, bonuses pa lang, panalong-panalo na sa Barangay Ginebra San Miguel mga brods. And isa pa dito, yung big man, yung wings ng Ginebra, kailangan na kailangan si Troy Rosario. Ilang beses na rin natin itong na-report yung tatlong bigs ng Ginebra, wala pa, Malonzo, Gray, and Isaac Go. Kaya ngayon, ang isang Jetroy Rosario, yung isa na lang sa mga aasahan ng Ginebra if ever man ito ay makuha nila. Pero mga brods, ngayon semifinals, well, kailangan na kailangan nila dahil sa game 2 against sa SMB, alam ko seryosohin na yon ng Beermen mga kabrods. Syempre magigising yun, wake up call yun yung pagkatalo nila sa game 1 against Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ito pong Ginebra ay gusto ring makuha si Jetroy Rosario, offer and babatuhan nila ito ng magandang offer mga kabrods, makuha lang ang isang Jetroy. Bro nyo, shooting, depensa, footwork sa ilalim, nasa kanya na. Kaya grabe rin ang mga offers kay Jetroy, ang lalaki. And deserve niya yan mga brods dahil malakas na naman talaga ang isang Jetroy Rosario. Well, sa tingin nyo mga brods, sa pag-alis na nga at official na pag-alis ni Jetroy Rosario sa Blackwater, sa tingin nyo saan siya mas babagay? TNT, SMB, or Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang pinyo mo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is our Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.